Oo, pag umaga na, yung mga kambing namin nandun din. Lakas na po kumain ng mga baboy natin, no? Biik. Naman tayo ngayon ng mga biik. So may mga biik tayo doon na nasa loob ng kulungan na. So ang binibigay natin pakain nito, Bimig Premium Super Starter Hog Pellet. No, ito actually para to sa 61 to 90 days. Pero yung mga biik natin ngayon guys, kahit medyo maliliit pa, mukha na silang panglitsunin. Malaki na kahit batang-bata pa. Tapos ito naman po yung pinakain namin doon sa inahing baboy. So ito po yung dami gatas. Nakabaliktad lang sa ako, tapos dami biik. Ayan, naka-stock na tayo ng pang inahing baboy. Ito, Bimig Premium yung mga gamit natin. Ito na. Ito na naman. Ito ating mga baboy. Ayan po. Biik pa lang ito. Pero ganyan na sila kalalaki. Oh. Linisan muna natin ang kanilang kulungan. May gamit tayong pressure washer. Yan ang papabilis yung paglilinisin natin dahil yung pressure washer na gamit natin. Malaking bagay nga rin na hindi na tayo kailangan pumasok pa sa mismong pigirin nung dumating itong pressure washer. Kaya't kapag may kuryente naman doon sa pigirin natin, ay pwede nang hindi tayo magmano-mano magwalis pa dyan sa loob. Dahil itong pressure washer naman ay malakas din talaga siya na tanggal ng mga dumi ng baboy. At kapag yung mga biik naman natin ay pwede nang liguan, pwede rin gamitin itong pressure washer na panligo sa mga biik. Dahil may setting din naman ito na naka-wide yung buga ng tubig na pwedeng paligo sa biik na hindi masakit sa kanilang balat. Kapag nga din napatanong ka dito sa pigirin namin, ito ay napakasimple lamang gawa sa kawayan yung nakapalibot sa kanya. Sementado lamang sahig nito, nakayero na rin ang bubong. Dati ito ay nakanipa, pero ngayon kasi lumalaki na yung mga puno dito sa paligid, so malamig na rin dito sa loob kahit na nakayero. Pero pinakamanipis na yero lamang tong binili namin na nilagay namin dito sa may pigir, kahit murang klaseng yero lamang din ito. Pagdating nga dito sa mga biik, kailangan namin iawat para yung mga inahing baboy naman ay muli na namang maglandi para sa next batch na naman nilang pagbubuntis. Nagpakain na nga rin tayo dito at pinapakain nga natin dito sa mga baboy itong Bimig Premium na Super Starter. Tahimik na sila. Tahimik na sila. Kasi it's time to eat na. Nilalaki na nila, no? Parang ganyan, oh. Lalakas kumain ng mga baboy natin. Biik pala po yan. Kaya hindi pa natin pinapaliguan. Pero ganyan na po sila. O, 6 days pa lang mula pagkawalay. Yan na po sila. Sulo yung isa, oh. Pag solo, bawal din naman kasi mabigatan. Thick base mula pagkawalay. Uy, naku, sayang. Pas ko lang. Tubig lang naman. Sayang ang sabaw. Buti naman nabasa rin yung isang yun, oh. Para hindi masyadong lumaki din yung isang brown na kambing. Ayan talaga, i-dispatch ko talaga yung isang yun, oh. Sayang din naman. Hindi nalaki.
lang sila. Kung isipin mo 6 days, di ba ang bilang yan pagkawalay? Oo. 6 days mula pagkawalay. Bagay. Ay, dahil. Saka konti lang ito magkakapatid eh. Tulungan mo natin si mama para mas mabilis. Ay, yaman si mama. Tayo kailangan na umalis. Gagabihin na doon sa kabila. Mama, di. Ito ang litsunin na, oh. Ganito yung idea sa litsunin, no? Week natin 6 days after mawalay. Ito na po. Wow, ang lalaki na. Ang lalakas pang kumain. Ayan na po sila. Bimig Premium Super Super Starter yung binibigay natin dito. Ano pa lang to? Nakakalahating sako pa lang sila. Simula nung naiwalay. 6 days pa lang po ito nila. Pang 6 days pa lang po. Sa ngayon 2 kilos yung binibigay ko. Kaya umaga nasa 4 kilos din per day. Ayan. Oh, lalaki na. Lulusog pa. Oh, lahat maliliksi. Gaganda na katawan, oh. So, ayan po yung biik natin 6 days after mawalay. Oh, lalaki na. Yung mga kambing natin doon kumakain na rin, oh. Pag nandito lang talaga tayo sa farm ay hindi maiwasan yung talagang maingay na paligid, lalo na kapag meron tayong iba-ibang alaga, lalo na yung gansa. Siya yung pinakamaingay dyan, siya yung malakas magsigaw kapag may tao na lumalapit dito, sumisigaw yung mga gansa. Eh kapag may distansya nga rin tayo konti doon sa ating lagay ng mga alaga, ay maigi din na meron tayong gansa. Kasi kahit na medyo malayo-layo ng konti, ay naririnig na namin yung ingay ng gansa kapag mayroong lumalapit dito na tao. Maging mga predators, yung mga hindi nila kilala na mga hayop na lumalapit dito, ay nag-iingay agad ito mga gansa. Yung mga pabo naman at manok, ganun din ay maingay din yan sila, lalo na pag magpapakain na, ganun din yung mga kambing at lalo pa itong mga baboy. Yung mga inahing baboy nga, pag nag-umpisa ka na magpakain, ay talaga nga rin namang nagsisigaw na rin yung mga yan. Dati itong mga biik habang naka-free range pa lang sila, ay grabe, hahabulin ka rin talaga nila pag meron ka daladalang pakain doon sa mga baboy na inahin. Ganyan sila ka-active at kaliliksi, kaya't hindi nga tayo naboboring dito dahil sa ingay ng mga alaga na nakapaligid. Bimig Premium Super Starter yung ginagamit namin pakain dito sa mga baboy na to, kabilis gang lumaki. At na-observe nga rin natin ay hindi siya katulad nung ginamit namin dating feeds, ay grabe, maamoy dati. Pero ngayon po, nung itong bimig na ginagamit namin, less na yung amoy kumpara dati, na kahit nga nandito ako, hindi ko na amoy basta yung dumi ng mga baboy. At kahit na medyo malapit to sa bahay namin ngayon, ay hindi namin naaamoy abot sa bahay namin yung dumi ng mga baboy. Doon ko nga rin nakita yung malaking advantage sa paggamit namin itong feeds ng bimig. Mabilis silang lumaki at less yung amoy. Matibay at malakas yung mga biik namin, hindi sila naging sakitin. Na dito sa obserbasyon nga namin na kahit bagong walay pa lamang galing free range to mga biik natin, ay para na silang panglitsunin. Yun yung kanilang laki sa ngayon nito mga biik natin. Doon tayo napapasaya pag nakikita natin yung mga biik natin na healthy sila at masaya din sila. Dito sa probinsya, isa din itong pag-alaga ng baboy ang matatawag ko nga rin na isa sa naging kabuhayan namin, dahil since bata pa lamang ako, na itataguyod nga namin yung mga pangunahing pangangailangan mula dito sa pag-alaga ng inahing baboy. Maging dati man na meron kaming palayan, nagtatanim kami sa palay, yung mga panggastos dun sa palay ay galing dito sa pinagbentahan namin ng mga biik. Dahil mga inahing baboy yung alaga namin, dati nag-umpisa kami isang inahing baboy, tapos nagdalawang inahing baboy, yun yung medyo nagtagal, dalawang inahing baboy, hanggang sa tumagal, nagdagdag kami. At sa ngayon nga, pagpagsamahin yung mga baboy namin nila mama at yung akin, ay nasa 8 inahing baboy na meron kami. At ngayon, nagdadagdag pa tayo ng 2 pa mula dito na gagawin nating inahing baboy ulit. Yung mga pangarap namin ay dito nga nag-umpisa din mula sa mga baboy, yung pinatayong bahay ng mga magulang ko. Maging para doon sa pang-tuition ko dati, para lang makatungtong tayo sa college, although hindi ko natapos yung aking pinag-aralan noon. Yung pang-umpisa ko noon doon sa pag-aaral ay galing din dito sa pag-aalaga ng baboy. Nagpalaki sila mama na pambayad sa tuition. So yun nga, hindi na sustain yung pag-aaral ko kasi nga kulang din yung mga baboy namin para doon sa susunod na mga bayarin pa. After naman noon ay nakapag-apply naman tayo ng trabaho at tumagal naman ako doon na higit nga sa 10 years tayo nagtatrabaho sa employee. At ngayon na bumalik na tayo dito sa bukid, ayun naman ang focus natin. Yung hindi natin nagagawa noon ay susubukan natin gawin ngayon. Yung magparami pa ng mga inahing baboy, ganun din yung iba pang mga alaga
namin kambing, manok, pabo at nag-expand din tayo ng pag-aalaga naman ng mga itik. Mahaba-habang venture pa itong ating pinapasok at papasukin pa natin pagdating dito sa mundo ng farming. Sana darating ang panahon na mas matupad pa natin yung pagpapaganda at pagpapalawak palalo nitong ating inumpisan ngayon para sa food security din ng ating bayan at syempre para din sa bawat pamilya natin at para dun sa pinapangarap natin. Hindi lamang pansarili kundi para sa mas marami pa na maaring matulungan ng pag-share natin nitong mga ideya, inspirasyon at mga pamamaraan pagdating dito sa pag-aalaga at sana darating din ang panahon na makashare din tayo financially dun sa mga nangailangan. Muli po, maraming salamat po.